Ngayon nga ay aakyat na kami dito sa Kamay ni Jesus Shrine or Kamay ni Jesus Healing Church. So ito po yung makikita nyo guys dito, yung mga pinagpatong-patong na malalaking bato. So ayan po yung makikita nyo dyan, tapos meron po mga damo. Ayan. Ayan po makikita nyo po pag aakyat na po kayo doon sa taas. So kahit napakalakas po ng ulan ay talagang pinuntahan po talaga namin at nag-effort po kami na akyatin po yung Kamay ni Jesus Shrine. So ito po yung makikita nyo po guys. Diyan yung si Mama Mary at si Jesus Christ. Ayan po, nakikita nyo naman. So dito may arrow po na nakalagay. Dito po tayo mag-start po na umakyat. So ayan guys. So hindi naman po siya nakakapagod akyatin dahil po may mga grills naman or may mga hawakan naman paakyat. At saka malapad po yung baitang niya. So hindi po namin naramdaman guys na napagod po kami. So ayan guys, so, madali lang po umakyat. So ayan, kailangan lang po talagang humawa ka dyan sa mga bakal na yan para hindi po kayo madulas or hindi po kayo madapa. So ayan guys, napakalakas po talaga ng ulan tapos basang-basa po yung nilalakaran namin. So yung pagkagawa po nitong shrine na to or Kamay ni Jesus Shrine, pasigsag po yung kanyang itsura or pagkagawa niya pasigsag. So para pag-aakit po yung mga tao, pasigsag po sila. So yan po yung yung makikita nyo din po yung well na yun, mayroong parang wishing well po yun. So, pwede po kayong mag-wish doon at maglagay po ng mga barya-barya. So, dito na po guys, aakit na naman po kami. Dito sa pangalawang baitang or pangalawang hagdan. So, pwede din po kayong maglagay po ng donations doon or sa donation box. So, ayan na guys. So, paakit na din kami sa pangalawang hagdanan. So, ito nga po pala guys na Kamay ni Jesus Shrine or tinatawag nilang Kamay ni Jesus Healing Church ay itinayo po ni Father Fowler. Siya po yung nagtatag niyan na tinatawag din pong healing priest. So yung mga devotees po ng mga Roman Catholic, naniniwala sila na kapag punta po kayo dyan, na may kasamang healing prayers ay mapapagaling po yung mga may sakit. So kaya ang dami pong pumupunta dyan. So ito po guys yung unang makikita po natin, yung Last Supper na paint. So, pininturahan po nila. At ito po yung makikita niyo po guys sa baba pag naka-akit na kayo sa pangalawang hagdanan. So, yung mga makikita po pala dito guys ay based po talaga sa Bible. So, ito po yung mga nangyari po kay Jesus Christ after po ng Last Supper. So, ayan guys, kita nyo naman talagang ginawa talaga ito ng mga taga-Quezon para po sa mga taong gustong mag-prayer po sa ating Panginoon na si Jesus Christ. So ito po, ayan, kita nyo naman po si Jesus Christ at saka yung isang Jew po na nasa Bible. So ayan guys, so kami po pumunta po talaga kami dyan kahit napakalakas po ang ulan. Kasi alam naman po namin na sabi po nila na lagi po talagang umuulan dyan sa lugar na yan tuwing hapon. So, ayan po si Jesus Christ. At ito rin po. Yan, nung pagkaakit naman po namin sa pangatlong baitang. So, ayan, nakikita nyo naman po yung mga statue na yan. So, ayan na po guys, medyo mataas na po kami na part. So, ayan po si Jesus Christ po ulit. Yung kanyang statue, kasama din po yung isang Jew or tauhan po sa Bible. So, ayan guys. So, napakaganda po talaga guys. Akyatin po yung lugar na yan. Kasi kahit po mahirap, kasi syempre, matarik po yung daan, mabato. Puro bato po talaga yung gawa po talaga nila. At umuulan pa. Pero worth it po guys yung pag-akyat po namin dyan kasi alam naman po natin na kapag tayo po ay may faith po or may pananampalataya po tayo ay hindi po tayo makakaramdam ng pagod po sa pag-akyat po dyan. Dahil po nga yung lugar na yan ay blessed po yung lugar or holy place po. So ito naman po yung statue ni Virgin Mary din. So yan po nilagay po nila sa pinakagitna. So ito naman yung
rebulto pa po nila or statue po nila ni Jesus Christ at ng kanyang ina na si Virgin Mary at yung iba pa pong mga tauhan na virgin sa Bible. So, ayan po guys. So, kung nagbabasa po tayo ng Bible, so ayan po, maaalala po natin yung mga ginawa po ng mga Jews kay Jesus Christ after po ng Last Supper. So, ayan po. Napakaganda po talaga tignan. Ayan. Nakikita nyo naman po na lakas po ng ulan. Talagang pinuntahan po namin. Ayan. Pinako na po siya sa cross. At kasama din po yung mga iba pa po mga tauhan po sa Bible. So, ayan nga po guys. Medyo malapit na po kami sa taas. Sa Kamay ni Jesus. The Healing Church or yung Kamay ni Jesus statue. Ayan. Ito naman po sa isa pa pong hagdanan pag-akit namin. Ito rin po yung makikita natin. Ayan guys. So, ang ganda po talaga guys sa umakyat po dyan. Talagang feel niyo po yung blessing at pananampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. So, ayan po guys. Yung pinakadulo na yung yung nilibing na po siya sa sa tomb niya. So, ayan guys, nasa mataas na po kami na parte. At malapit na po kami doon sa statue po ni Jesus Christ. So, ayun nga po guys pala, ginawa po yan noong 2002 ng mga taga Quezon, yung Kamay ni Jesus Shrine. Tapos ito naman na statue ni Jesus Christ ay 50 feet po ang taas niya. At ginawa po niya yun noong taong 2012. So, ayan guys, napakaganda po talaga sa malapitan. At ayan, nadami pong nananalangin dyan o nagpipray. Kasi sabi nga, healing prayers po ay nakakagaling po sa mga taong pumupunta po dyan. At blessed po talaga kayo guys pag pumunta kayo. So, ayan po guys, worth it po yung pagpunta namin dyan sa Kamay ni Jesus Shrine or Kamay ni Jesus.